Sa magandang hapon po sa inyo lahat. Welcome back po sa ating munting channel, Romeo Talk TV po. So dito po tayo ngayon sa Manila Baywalk, as known as Dolomite Beach. Kabayan, sa tuwing umulan, so madalas po bahain ang Kamaynilaan. So ito po yung nakikita nilang dahilan kung bakit nagbabaha dito sa Kamaynilaan. Ito po ang proyekto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So nagkakalaga po ito ng 389 million dito po sa Dolomite Beach Project. At ayon po sa ating resource person, simula lang po ng magawa itong Dolomite Beach ay nagsimula na pong magbaha ang ating Kamaynilaan. So kabayan, kahit dito sa loob ng Dolomite Beach area, mapapansin niyo yung mga basura rito. Lalo na po pagka ganyang lakas na ulan at may bagyo, ay asahan na po natin ang laksa-laksang basura dito sa lugar ng Manila Bay. Kabayan, dahil sa madalas na pagbaha sa tuwing umulan, so yung ibang mga lawmakers natin dyan po sa Kongreso ay may panukala silang isara itong Dolomite Beach, no? Ayan, sa pangunguna ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. So kabayan, mapapansin nyo rin po rito ang mga laksa-laksang basura, no? Galing po yan sa kabilang ibayo, no? Sa mga karatig ibayo dyan po sa Manila Bay. Lalo na kung umuulan, malakas po yung alon dyan. So napapadpad po rito yan sa dalampasigan ng Dolomite Beach. Kaya dito po every time na may ganyang sitwasyon, nagkakaroon po rito ng bayanihan ng ating mga kababayan Pilipino. Hindi po sinusukuan yan, no? Talagang hahakutin yan ng MMDA at ganoon din po ng DPWH. Kasama po ng mga kababayan natin dito na talagang masigasig na pangalagaan ang Dolomite Beach. So kabayan, no? Unang binuksan tong Dolomite Beach sa mga tao ay noong September 19 or 20, year 2020. At nakumpleto itong buksan, no, sa publiko last October 2022. Sa kabayan, no, madalas kami mag-cover dito nung ginagawa po ito. No, ang namamahala po dati rito is si Environment and Natural Resources ng Secretary Roy Cimado, no, sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, no. So ito ay ginastusan ng mga almost 389 million pesos, kabayan. So nakakatuwa naman kasi talaga nung hindi pa pong ginagawang Dolomite Beach to, ay talagang mas lalong marami pong basura rito at iba po talagang amoy, no? Kaya isa po ako sa natutuwa noon dahil nga nabago na ho yan yung itong Manila Baywalk. Kaya simula po nang naitatag to, kabayan, ay talagang pasyalan na to ng mga tao, no? Papansin nyo yung mga tao rito kung saan pa po galing. Mga turista po yan, galing po sa Luzon, Visayas, Mindanao. Talagang gusto nilang makita itong Dolomite Beach dahil talagang napakaganda pagmasdan. Kahit na artificial lang po ito, na talagang malinaw na maganda sa mata itong tanawin dito sa Dolomite Beach. Kaya nakakalungkot naman, no, kung may pasasara to ay nasanay na rin yung mga tao na pumunta rito.
Especially pagka yung Friday, Saturday, and Sunday, talagang dinadayo tong lugar na to. So kabayan, pakinggan naman natin no, yung isang Metro Manila Development Authority officer na kung bakit po nagbabara ang mga drainage system rito. Ito po, pakinggan po natin siya. Yung tatlo pong outfall, isa na po ito, ay hinarang po yung tubig para nga po padaanin sa sewerage treatment plant at malinis bago i-discharge dito sa Dolomite Beach. Kaya maliit yung capacity ng STP para i-process kaagad-agad yung pong tubig. Hindi kaya yung ng STP yung volume ng tubig na dumadating. Kaya po nagkakaroon ng imbudo, naiipon muna sa mga karsada bago mailabas. Kaya nga po natin to binuksan ngayon para lang mapalabas muna during rainy season yung tubig kaagad-agad para po hindi maharang at magbaha. And with this, hoping kami na sufficient ito para mailabas yung tubig during rainy season. At kung hindi po, may isa pa pong outfall na doble nito ang laki doon sa Remedios, na kung hindi po makakaya pa rin ilabas yung tubig kaagad-agad, baka mapilitan din po kami na buksan yon para nga po maiwasan yung pagbaha dyan po sa may Remedios staff area. Again, temporary solution po ito. Ibabalik naman po namin tuwing tag-init at wala na yung ulan para makomply pa rin yung mandamus order na linisin yung tubig na ilalabas sa Manila. So kabayan, no, yun daw po ang sanhi kaya nagkaroon ng baha dito po sa Kamaynilaan. So dahil dyan kabayan, no, may panukala ang mga mambabatas, no, sa pangunguna ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Pakinggan po natin siya. Imbestigahan yung pong Dolomite Beach project po na ito. Una, yung pong necessity ba kailangan talagang ginawa ito nung pong panahon na yun. Pangalawa, yung so once again kabayan, maraming salamat po. Yung actual impact na po Abangan nito po natin, no, yung sa pagbabaha sa Metro Manila. Kasi pinapagit na update mismo nitong issue, no, yung panukala ng mga mambabatas na gusto nilang paimbestigahan itong Dolomite Beach project. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Rometok TV, mabuhay po kayo. Ganyan po kayo palagi. Thank you so much. So basically, ang tanong natin dyan, bakit ito ginawa? Ibig sabihin, ang pangako po ng Dolomite project noon, kasama yun sa binanggit nila, it should prevent coastal flooding. Ang tanong natin ngayon, sabi niyo coastal flooding, pipigilan niyo, bakit naging sanhi bigla ng flooding po ito pong proyekto na ito? Ito, kasi una, the Dolomite project was never in the NEDA master plan. Ibig sabihin, sumulpot po ito parang kabuti dito po sa DNR line item budget for the 2020 budget. So, merong dapat magpanagot bakit nakasali po itong proyekto na ito. 389 million pesos po. Na pwede sana ginamit sa totoo lang para sa mga dagdag pong interventions sa paglilinis ng tubig like additional sewage treatment plants para po sa Manila Bay. Na imbis na, katulad na sinasabi po ng MMDA, na iimbudo sa singular sewage treatment plant sa kasalukuyan under the original design of the Dolomite project. No? And pangalawa, sinasabi nila kasi this is in compliance with the Supreme Court continuing mandamus order. No? Pero we have to be very clear about the Supreme Court continuing mandamus order to rehabilitate Manila Bay. Ang sinasabi po ron, very specific, improve the water quality of Manila Bay. Ang tanong ho namin sa DNR noon, ang tanong namin sa DNR ngayon, yung po bang paglalatag ng Dolomite Beach dito po sa Manila Bay, meron ba yung ambag sa improvement ng water quality? So once again kabayan, maraming salamat po. So abangan po natin, no, yung update dito po sa panukala, no, na hinggil po sa pag-imbestiga ng Kamara dito po sa Dolomite Beach project. Thank you so much. Hanggang sa muli, Rometok TV po. Tapos puso po nagpapasalamat po sa inyo lahat. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. God bless us all. God bless Philippines. To God be the glory. Thank you so much. Bye-bye.